habitual willful sins. Okay? Habitual. Gitawag na siya habitual kay nahimo siyang lifestyle. Nahimo siyang operational. Munang usahay kita ang tawag sa tua willing victim. Pag dili nimo kuhaon ang source, meaning willing victim pa ka. Okay? Biktima ka nga gusto nimong mabiktima ka. Okay? So sa 1 John chapter 3 verse 8 and 9, which usually ginabalik-balik ko ning duha ka klaseng makasasala, no? Ang unang makasasala diri sa verse 8, mao ni siya ang nagpadayon, no? Apan ang tawo nga nagpadayon, mo ni unang makasasala. Okay? But pasabot, no, willing victim siya. So, ingon dinhi, nagpadayon sa pagpakasala, ang iyahang life is owned, no? Iya ni Satanas. Ang iyang ownership dili nagikan sa Ginoo. So, ang atong pagkamakasasala, natural na ang human nature na to makasasala ta. Pero dili ta mahimong slave, no? Di ta bondage nga murag ikadinahan ta nga di ta kagawas kay nabaya tay freedom diha sa Ginoo. So, ingon dinhi kay si Satanas man gyud ang origin, no, sa sinugdanan pa. Tungod niya na nanaog gipadala sa Jesus. So therefore, nganong gipadala man sa Jesus para masolusyonan ang source. Para mahatagag cure ang cause, no? Ang real root, no? Ang root system, no? Pag ang kahoy daot, ang healing, ang solusyon nagyud sa root system. Okay? So, kung unsa ang ginainom sa kahoy, mao putoy bunga. So, ang source gyud is si Satanas. Mao na si Jesus Christ ni anhi to treat the source. Si Satanas ang iyang gidil. So meaning, no, through Jesus Christ, naisgutan na to na unya. Ang ikaduha nga makasasala, mauni ang nahimong anak sa Dios. Okay? Anak na ba ta sa Ginoo? Okay, nahimo natang anak sa Dios. So therefore, ang anak sa Dios, ingon diri sa verse 9, dili na magpadayon sa pagpakasala. So ang tawag sa ato na naghinulsol. Okay, so kitang tanan diri karon, dili ta sinless, kung dili mga naghinulsol ta. Kung makasala man ta, dili na siya intentional. Okay? Makasala ta sa human nature. No? Pag mata na to, nakasala na ta. Ang atong utok, wala. Ang atong huna-huna, nagyaw-yaw na ta. Kay late na ta kaayo, nangasaba na ta. No? Ang huna-huna na ta, wala pa mo nga ligo, wala pa mo mga panutbrush, malit na putaan eh. No? Magyaw-yaw. Pag mata pa lang na, nakasulti na tag mga dautan. So, dili ito siya sala, manghigala nga katong habitual, kundi human nature to siya. Okay? So, ingon diri, dili na magpadayon sa pagpakasala kay kinaiya sa Dios, ana-ana kaniya. So, muna ingon sa 2 Corinthians 5:17, nagitagaan na tag new nature. Kay bag-o nga kinaiya. Murag, pinaka-best example diha, iring ramang gyud og baboy. Kay ang baboy, liguan, gikan sa lapok, mangita gyud lapok. Pero ang iring, basta mahugawan, iyag yung tilapan, kay di siya malipay nga hugaw. So ang Kristohanon, nahimo ng anak sa Dios, dati kinaiya niya parehas baboy nga mangitag lapok, pero karon kinaiya nato pareho na sa iring, no? Pag nailapok, uy, Lord, pasaylo ako nganong nahimo ko ni. Mo ni new nature, okay? So tungod niini ang Dios ato nang amahan, dili na siya magpadayon sa pagpakasala. So, habitual sin, ato ning isgutan. Ang sin og sins, dili parehas. Ang pinaka-best example diha, ang sala mo ng spider. Ang spider web mo ng mga sala, no? So kana itong mga bisyo, mga kinaiya, mga butang atong ginahimo. So ang sala, it is the principle, ang mga sala, no?
Ang sala ug ang mga sala, no? Ang sala mo na ang spider. Ang mga sala mo ng spider web. Kanang mga sala mo na siya ang behavior. Kanang sala mo na siya ang principle. So mo na nga every year ang tao na practice nga New Year's resolution. Okay? Paghuman, balik ra gihapon. Kay nga naman, ang iyang gihipos, iyang gisilhigan ang lawa-lawa, wala niya gipatay ang spider. So, bisag unsaon ni mugduol sa altar, sige lang kag panghipos sa imong lawa-lawa, pero ang spider, wala pa nimo gipatay. No? So, mauto siya ang channel. Mauto siya ang, kumbaga, contact point. Mauto siya ang trigger point nga nahimong access ni Satanas sa tuang life. No? Na it attracts demon hangtod nga naay spider sa tuang life. Kay ang vision o ang mission ni Satanas is to kill, steal, and destroy. Now, kaning word nga sala, from the beginning, okay, kaning nga principle, mo itong gibasa na to ganina sa 1 John 3:9, nanaog si Jesus Christ, okay, kay didto sa cross, iyahang pildihon, patyon niya ang spider. Okay? Iyahang kuhaon ang source. Balikon sa nato, be? Balikon na to ang verse 9. Okay, 1 John 3:9. Okay. Balik ta sa 5, habitual, sa introduction. Balik sa ta sa introduction sa number 5. Okay, basahin na ko ha. Ang tawo nga nahimong anak sa Dios, dili na magpadayon sa pagpakasala, kay ang kinaiya sa Dios ana-anak kaniya, ug tungod kay ang Dios iya namang amahan, verse 8, dahil sa verse 8. Apan ang tawo nga nagpadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pagayon sa sinugdanan. So, naana ang nature ni Satanas, no? Tungod ni ana. Okay. Palihog na ko sa screen. Katong isa. Kana. Okay. Tanawang verse 8. Apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinugdanan. Okay. Darang reason. Nganong niyan nanaog si Jesus Christ. Okay? Nanaog si Jesus Christ, nagpakamatay siya sa cross, tungod ni ana, ang anak sa Dios, mianhi. Dinhi aron sa pagguba sa spider. Aron patyon ang spider. Okay? Aron sa pagguba sa binuhatan ni Satanas. So, mao din ni ang meaning ani, padayon ta. So, kaning sin principle, okay, abantin na ta. Okay, kaning sin principle, dito sa cross, no, gipatay na ang sinful nature. Okay, manay sinful nature. Kay 1 Corinthians 15:56 to 57, the sting of death is sin. Ang power sa kamatayon, sala. Kung walay sala, wa may kamatayon. Tungod man sa sala, ang tao mamatay. Okay? Motong gitintal ni Satanas si Eva, pagkahuman niya, ingon man ang ginudan, ayaw na kauna, kay kung kaunon nyo na, mamatay ka mo. Okay? So, ang instruction mo to siya ang law. Okay? So, the power of sin is in the law. So, kung walay law, walay sin. Di ba? Kung bubutang ko diyag do not enter, lusot-lusot lang mo, no? Diya, gawas lang mo. Kung walay do not enter, sulatan nag do not enter, nanay law. Kung musulod ka sa do not enter, gi-break na nimo ang law. Pwede na ka kasuhan. Matud pa, no? Pag tubang dito sa korte, na pamatud-an, nga nisulod ka sa do not enter, then mo utoy makapapriso sa imo. So, ang power sa sin, naa sa law. So, karon kaning law, gipulihan sa Ginoo grace. So, wala na ta na under sa law. Galatians chapter 3, verse 10, everyone that is under the law is accursed. So sa ato pa karon, tungod sa pagkanaog ni Jesus Christ, ang sting of death, mo day na nga, ingon ang John 3:16, kung dawato na to siya, di na ta mamatay, kung dili natay, eternal life, spiritual to siya. No?
So, but pasabot mga higala nga ang sin problem, ang sin issue mga higala, kung basahin mong verse 57, thanks be to God. Muna ingon ni Paul, salamat gid kaayo sa Ginoo kay naa na tay victory. But pasabot mga higala, pwede na natong mapatay ang spider. Okay? Naa na tay kagawasan, kadaugan, through our Lord Jesus Christ. Mo din na nga i-acknowledge ginato si Jesus atong life, no? I-promote ginato kanunay si Jesus Christ atong life, no? So tungod kay Jesus Christ, no, the principle, the sinful nature manghigala, no, ma-defeat nato through Jesus Christ. So the very reason nganong ang habitual sin it attracts demons kay sometimes nahimo tang kanang intentional, willful, habitual, nahimo na tong lifestyle, ingon sa 1 John 3:8 atong gibasa ganina, no, wala sa tua ang godly nature. So in other words, ang ato ang life manghigala is wala naka-please sa Ginoo. So dapat di ay kaning gitawag nato, okay? Kaning gitawag nato sa Romans chapter 6 verse 1 hangtod sa verse 6, no, ingon si Paul, unsa may ikasulti ninyo, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron madungagan gayud ang grasya sa Dios kanato? Oh, naman kay grasya ang Ginoo. So sige lang, padayon lang ta, grasyahanon bitaw ang Ginoo, no? So muna ang gitubag ni Paul, dili gayud. Dili mahimo nga magpadayon pa kita sa pagpakasala kay ang sala wala nay gahom kanato. So gi-remind ni Paul nga ang tinuod nga anak sa Ginoo dili na slave sa sin. So kung slave pa ka sa sin karon, then isa siya sa manifestation nga naay gitawag na tog entrance, naay access ang demon sa tuang life. Wala pa ta kabaton manghigala og freedom. Okay? So, kaning mga addiction, mag-abri na siya sa spirit of bondage, addiction. So, addicted ta sa bisag unsa nga mga butang and ikalipay gina ni Satanas. May tag ma-addict ta sa Bible, ma-addict ta sa prayer, ma-addict ta sa ministry, ma-addict ta sa mga spiritual nga butang, pero murag lahi man atong gikaadikan ron, no? Mas addict man ta sa cellphone. Dili ta addict sa Ginoo. So it attracts demons sa atong life which mao nay hinungdan manghigala nga ang atong kinabuhi karon walay love, walay joy, walay peace, walay freedom. No? Atong kinabuhi manghigala nga dapat mo na gi-remind ni Paul, no? Ang sala ug buton-naon wala nay gahom kanato. Pero dapat ang atong relationship sa Ginoo magpadayon. Okay? So lastly, atong lantawon ning complaining and murmuring. Kay ang complaining and murmuring, very common ni siya, pero walang nato ma-identify. Walang nato ma-recognize. Pero kani nga spirit na ani sa church. Okay? Kani nga spirit naga-exist ni sa church sa mga Kristohanon. O it is a devil's strategy. A tool the devil uses to create division, bitterness, and despair. Okay? So, murmuring, ang complaining, pagbagulbol, o pagreklamo. Okay? So, when we murmur, we are essentially broadcasting our dissatisfaction. Sa atong mga pagmurmur, sa atong mga pagyaw-yaw, gipakita nato nga wa ta makuntinto. Okay? In every area, in every aspects. Okay, tanawon ta ni. Kay dirita ni tapuson. Philippians chapter 2 verse 12 hangtod sa 14. Therefore, my beloved brethren, as you have always obeyed, no? Not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Okay, work out, no? Dili work for, kundi work out. Katong work for, maningkamot ka para maluwas, dili na mao. Ang workout manghigala, imuhang paningkamutan, imong ampingan, imong tipigan.
paningkamuti ang inyong kaluwasan. I-preserve. Ingon siya diri, your own salvation with fear and trembling. Ingon diri sa verse 13, kay ang Dios mao ang naghatag kanatog tinguha o katakos sa pagbuhat siyang kabubuton. Dayon, conclude dayon diya sa verse 14, do all things without murmuring and disputing. Lalom-lalom ning King James. Ingon diri sa Bisaya, buhatan ninyo ang buluhaton nga walay pagbagulbol ug paglalisay. So, ang pagbagulbol, no? Pagreklamo, pagyaw-yaw, pagmulo, pagsige complain, makita ninyo mga higala nga expression siya unsay naa sa imuhang sulod. Okay? Ning gawas unsay naa sa imuhang sulod. Kay nagpakita na siya dissatisfaction. Pag magsigitag reklamo, sigitag bagulbul, nagpakita manghigala unsay naa sa imuhang sulod. So ang Bible nag-challenge sa tuwa, do all. Tanan, no? All things. Tanan. So once magbagulbul na ka, take note, murmuring is the language. No? Language na siya ni Satanas. No? Pagreklamo. Okay? Worship is the language pud na siya sa pagpasidungog sa Ginoo. Mao na siya ang language sa mga Kristohanon dapat mag-worship diha sa Ginoo. Okay, tanaw na to padayon. Okay? Na ako'y nakita diri 5 nga facts about murmuring and complaining base sa Philippians chapter 2 verse 14. Number 1, murmuring and complaining is the voice of unbelief. Okay? Unbelief. Dili murag wa kay gituuhan nga pwedeng mahitabo. No? Magsigag murmur sa imong bana. Gamiton sa nato ning personalon sa nato ni. Magsige kag murmur sa imong asawa. Sige kag complain. Murag gituuhan nimo nga hangtod sa hangtod ingnana na lang gyud siya. No? Murag di na gyud siya mabag-o. No? O basin mas gamhanan lang ka mo nang ikaw ang gamurmur. Basig ang imong partner di ka murmur kay mas gamhanan gyud ka, no? So, bantayan nato ning murmuring and complaining, no? Puro ta reklamo, puro ta yaw-yaw. Walay voice of faith, kundi voice of unbelief. Okay? Sa leadership sa church, sa leadership sa company, samot na sa tong nasud karon, no? Magsigitag reklamo. Sige lang ampo sa tong presidente Lord tabangin taon na ay wisdom ang amo ang presidente. Siya may gibutang sa Ginoo, then iampo na to siya. Okay? So, ikaduha, murmuring and complaining is the voice that betrays the heart. Okay, nganong nakaingon kog betrays the heart? Sometimes, ang atuang words dili magmatch sa tuang heart, no? Wa sila nagkanang murag palakpak ba wa nag-igo. Nya kabalo biya ta Jeremiah 17:9, no? The heart is the most deceitful. So giilad ka kunuhay miuyon imuhang kasing-kasing sa imong baba, but the truth is giilad ka lang nagsabay-sabay ra day siya. So sometimes kung naay pressure, especially kung naay pressure, murag linog ba? Kung walay linog, feeling nimo ang building, ang balay ligon. Inana pud ang Christian. Kung walay linog sa Christian life, murag balaan, murag seryoso. Pero pag abot sa linog, diya ang kaingon kung ligon ba or dili. Kay mga buak, mga crack, no? Sa Christian pod, pag naay problema, mugawas ang tinuod nga kolor, no? Unsay mugawas sa iyang baba, diya nimo makita ang iyang kaligon. Kaya sa James chapter 3 baya, ang basihan baya sa maturity, kung ma-handle nimo imong baba. Studiin yung James chapter 3. Pag ma-manage nimo control imong baba, it shows nga mature ka na. So, kasagarang di ka control siyang baba is a sign of immaturity. Okay? So, ingon din it betrays the heart. Nganong it betrays the heart man? Kay kung unsa ang gagawa sa imong baba, usahay ang imong heart
giilad ka lang, wala nagmatch. So bantayan nato na, no? Nga mga complaining. Dapat himuon ta ng kanang unsay tawag ana barometer. Okay? Himuon ta na siyang gauge. Kanang word nga gauge, siya ang ilhanan unsay naa sa sulod. Kabaluta unsay problema. Ikatulo, murmuring and complaining is the voice of discontentment. Okay? Nagreklamo ka kay wa ka makuntinto. Bisan pa si Jesus atong pastor dere, di gid gihapon ka makuntinto. No? Kay si Jesus na mastor naman sa 12 lang katao, namang giwa gid makuntinto. No? So, kung kinsay ibutang sa Ginoo, pasalamatan nimo ang Ginoo. Okay? So, usahay sa ministry, di taganahan sa atong leader. Usahay sa ato ang kinabuhi, di taganahan sa atong trabaho. Mas may pay atong i-exercise to overcome baya murmuring and complaining. I-exercise baya ang gratitude, no? Thankfulness. Okay? Klaro kay na sa 1 Corinthians 5:18 kung ako masayop. In everything give thanks, for this is the will of God. Because thanksgiving is the voice of faith. Okay? Nagpasalamat ka kay kabalo ka nga naay buhaton ang Ginoo. Okay? Siya ang voice of truth. So, take note, naagi mga tao nga makauban na to nga kadalihok reklamo. Sama ni, oy? Sama ni, o man ni, lami lang sudan. Ano ba? Sama ni, oy, o man ni, klaro pagkaluto. Wa na lang ka nagunahuna nga dili ikaw nagluto, gihatdan ka na lang, no? Igo na lang ka naglingkod, gihatdan ka na lang, pero sama ni, lasa kulang, manig asin, no? Kuha na lang tuyo, diskarte na lang diya, no? Asa pa ka na, glingkod ka lang, gilutuan ka lang. Okay? So, ang discontentment, mo na nga mahimo siyang attractive sa demons. Okay? So, ato ning gitudlo sa ato ang Christian life, kay kasagaran kani nga kinaiya manghigala, we are inviting demons sa ato ang life. Muna usahay, dili maayo ang flow. Ato gyung i-control ang ato ang baba, murmuring, grumbling, complaining, no? Anything manghigala nga na sign of discontentment. Wa ka makuntinto. And sometimes, wa ta kay balo, wa ta makuntinto sa Ginoo. The other night, wala man na diri si Pastor Kenneth o si Sister Nilda, nag-sharing lang mi, no? Naato daw sila sa usa ka lugar nga, giingnan sila, ma'am, diri mo nga room, ma'am, kay, diha mo ng lugar, ma'am, kay, grabe diha, gwapo kayong sunset diha. No? Namina lang, so storya lang god. No? Namatagi daw sila kadlawon, alas 4 kay hulato nila ang sunset. Paggawas gid daw sa adlaw, pag sunset, ano sa ikaw, Pastor Ramil, artist man ka, makaingon siya ka, kuyawa sa Ginoo, uy, pag-ana gid sa sun, sige lang, takitag sunset. Pero, makita nimo ang yang expression. Ang sunset, meaning, sunrise. Mali ko. Sorry lang, ma'am. Sorry, ma'am. Sunrise di ay. Di, gatik lang tamo ba? Kayo mara katugon mo. Sundog lang mo, Pastor Kiko. Pagawas gyud sa sun, no? Makita mo yun ang rays, no? Rays sa sun. Okay? Sunrise. Dayon, makita nimo ang kanang word gani nga kanang optimistic, no? Kanang optimistic always nagalantaw sa good side mo nang optimistic. Ang pessimistic sige glantaw, sar man ang sun, oy sige naman na sa mong balay, mga pessimistic, sige lag storya og negative. Nakita na ko ni Sister Nilda, ordinaryo ra nga sun, pero pa siya ka kuya, wag gyud sa Ginoo, oy. Grabe, no? Ako mulay na ulaw, may pa siya na appreciate niya kaayo. No? Mga optimistic, meaning nakontento siya sa gihatag sa Ginoo sa iya. Okay? So, makita niyo manghigala no nga bisan sunrise lang to, pero iyang gi-appreciate ang gihimo sa Ginoo. Okay? Karon nata diri appreciate nato ni kay atong balay wa na igo sa linog. Okay? Wala pa taga kagalakaw pa tawa ta sa ospital. Unya, bisan kana na lang.
So, wa ta kabalo atong complaining usahay, muratag nagsulti sa Ginoo, unsa man imong gihatag nga life, Lord? Nya, ang basahon ba yan imong 1 Samuel chapter 3? No, nakalimot ko, 2 Samuel at I think, nga ang Ginoo biyay magbuot kinsay ang padatuon ug dili padatuon. No? Nganong wa man ka padatua sa Ginoo? O nganong gipadato po ka sa Ginoo? Suri lang gyud, wa ka naapil sa lista. No? Suri lang gyud. Kung naapil ka sa lista nga padatuon ka sa Ginoo, pasalamat. Pero kung wa ka giapil sa Ginoo nga padatuon, ay na kung pangalan diha, ay wala jud ka, di jud ka madato, kay wa jud ka naapil sa lista. Pero kung makita sa Ginoo nga gamay ra, ingon gud ang Ginoo sa Matthew 25, bisan ibutang na lang sa bangko niya, bisag interest lang mudawat gud siya. Suko kay ang Ginoo nganong iyang talent gilubong isa ra unta. Pero makita nimo nga ang Ginoo after sa stewardship, kabalo ka ba mo appreciate sa gagmayng butang? Ingon siya, ibutang na lang tanan nimo sa bangko niya imong patubuan, bisag interest ana dawaton gud nako. Ang Ginoo mingon gihapon unta og well done. Pero makita nimo manghigala usahay kung di ta masaligan sa gamay. Pag makita sa Ginoo masaligan ka, mingon Ginoo, ilista na, apil iyang ngalan diha. Apil na ka padatuon sa Ginoo. Okay? So, kung nagbaktas ka karon wa kay plite dire, thank you Lord. Amen ba ta diha? Isa ka oras ta kang hinulat tos kalsada nya wa jud ka kasakay. Sana man ning Davao puro may traffic naman kay. Si kuan pa ta atong presidente, manghigala bisan pag si Jesus ang presidente, basta murmuring ang imong spirit, magsige na jud kag bagulbol. No? So, discontentment. Dayon ikaupat, your words exposes the condition of your heart. Kani ding gagawa sa imong baba. Usahay no, mailhan nimo ang tao, ma-rate nimo ang tao sa gagawa siyang baba. Usahay, mo hatsing pa lang, makaing kag hambugiro. Hatsing pa lang to. Ha? Wa pa ning istorya. Makaing kag hambugiro ning tawhanan ni. No? Wa ta kay balon sayang hinatsingan. Sosyal. No? Wa ta kay balon, nabi hatsing nga sosyal pod. Napoy hatsing nga pinobre. Ha! No? Naka-social, hambugiro. Usahay mangigala, ang imong words exposes the condition of your heart. So karon, kung gagmayng butang, pasalamat ta, ang uban, makikumpare, ang uban, murag mas maayo, niya masahod, na it reveals your heart. So, once ang tao magsigig murmur, malipay gyud si Satanas. Kay wa nimo na appreciate ang gipanghimo sa Ginoo. That is why it attracts demons. Okay? Ikalima, your words exposes where your heart belongs. So bantayan nato ni mga Kristohanon, no? Ang atong baba sa kanunay tagreklamo, kanunay tagbagulbol. So mo ni ang word ni Jesus Christ sa Luke 6:45. Ingon sa dito mangigala sa 43, okay? Ang maayo nga kahoy dili mamungag daot, no? Ang daot ka kahoy dili mamunga og maayo. Ang satag-satag sa kakahoy mailhan nimo pinaagi sa iyang bunga. Walay mapupo nga bunga, wa man ta kailag igos, himuon na lang to ng mangga. Walay mapupo nga mangga kung ang imong gitanom santol. Sa unang panahon, pero karon pwede na ba? Nay santol mamungag mangga. Gimarkot nila ba, no? Pero anyway, ang point ni Jesus Christ is unsay naa sa ilalom, unsay gilubong mo gimugawas. So ang point niya, iya ring gi-apply ang tawo sama ni ana. Mo na word ni Jesus Christ. Ang maayo nga tawo musulti. Ug dunganon ta natog basa verse 45, ready begin. Ang tawo sama ni ana. Ang maayo nga tawo musulti ug maayo. Tungod kay maayo man ang iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan, musulti og dautan, tungod kay dautan man ang iyang kasing-kasing. Kung unsa ang anaa sa imong kasing-kasing sa tao, mausab kini ang mugawas sa iyang baba. Ayaw ninyo nagkalimti. No? So kung makita nimo unsay gagawas siyang baba, dan gikan na sa iyang kasing-kasing. Pag makauban kani mo mga disciple, reklamador, paminaw sa mga reklamador. Undangin na ninyo. No? Bagulbulan, yaw-yawan, sa maning wow na lang silhig. Bisag pang nilhig na lang diri.
ikaw na lang kuhag silhig niya. Paghilom na lang. No? Paghilom kay nakakita ang Ginoo. No? So ayon mga bagulbulan, reklamador, yaw-yawan, no? O labaw sa tanan ang mga marites. Ingon ang Biblia, unsay naa sa imong sulod, mao na imong gawas. Numbers 21, wala na tay time pero nagisgot diri ang Ginoo nagpadalagdaghang bitin kaysa mga taong reklamador. Grabe po ang Ginoo. Bitin gyud. Tungod lang kay nagreklamo sila, sige lamig mana diri, wala di karne, no? Suko kay mga tao sa mga Hudiyo sa Ginoo kay ngano daw sige sila dito sa wilderness sa kasuko sa Ginoo kay sige mo yaw-yaw padadaan mo bitin. Isa lang ang lesson diri. Every time magyaw-yaw ta, it invites demons. Praise invites God. Murmuring and complaining invites demons ato ang life. Palakpakan na to. Tubuhin nga Diyos. Okay.